Madaling araw pa lang, gising na si Michael. Hindi para maglaro, kundi para gumawa ng isang seryosong bagay para sa kanyang pamilya. Bahagi na ng aking routine na kapag ako ay nasa bundok o kaya naman ay nasa kagubatan, mas madalas, maaga akong gumigising. Kaya nagtaka ako bakit ganun rin kaaga gumising si Michael. Pinagbastan ko lang siya habang nagpapainit ng tubig sa takure at hinihintay magising ang kanyang mga kapatid. Pinagbasdan ko ang agaw na liwanag sa labas ng bahay at dito nakita ko ang kagandahan ng kanilang lugar kung saan halos magbibigay sa iyo ng kapayapaan upang kahit papaano maibsan ang nararamdamang stress sa syudad na ating kinabibilangan. Napakapayak ng pamumuhay ng pamilya Crisostomo dito sa San Antonio sa bayan ng Labo sa Camarines Norte. At sa simpleng bahay na ito, makikita mo kung gaano sila kasaya at kakontento sa buhay habang naninirahan sa itaas ng kagubatan. Tuluyan na ngang nagpakita ang haring araw. At sa pagkakataong ito, mas nakita ko kung gaano kaganda ang paligid at niyugan na kung saan mas madalas dito sila kumukuha ng kanilang ikinabubuhay. Maagang gumigising ang mga tao dito sa lugar ng San Antonio, lalo na kung pagsasaka ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. At sa panahon ng tag-araw at taglagas, kung saan ang mga niyugan ay kinakailangan lagasin, dito nagkakaroon ng pagkakataon ang pamilya Crisostomo upang kahit papaano magkaroon sila ng pangkabuhayan na siyang aagapay sa kanilang pangunahing pangangailangan. Matapos makapag-almusal ang pamilya Crisostomo, handa na sila para sumabak sa isang trabahong ngayon ko lang mapagmamasdan. Ang bawat kasapi ng mga manggalagas o mga tagapaglagas ng mga bunga ng niyog ay may iba't ibang obligasyon na ginagampanan. Mayroong tagapag-ipon, may tagapaghila o ng isang kareta, may tagapagpulot at meron ding tagapalaw. Mahirap ang buhay sa bundok. Kailangan gumising ng mga araw para may makain. Ramdam ko na sa bawat hatak ng isang manggalagas, isang pangarap ang pwede matupad. Subalit papaano at papaano nga ba magpapatuloy ang henerasyon ng mga manggalagas kung sa bawat pangarap na kanilang itinatanim ay unti-unting nalalagas? Batid natin na sa bagong henerasyon, marami sa mga kabataan ang halos walang interes magtanim ng mga niyugan at halos nakatuon ang kanilang mga oras sa makabagong teknolohiya na siyang umaakit sa kanilang atensyon. Dahilan upang hindi nila mapansin na ang isang lumang henerasyon na pamana pa ng ating mga kanununuan ay unti-unti nang nilalamon na makabagong siyensya sa ating lipunan. At sino nga ba ang patuloy na magtatanim kapag tuluyang nawala ang ating mga ninuno at nakatatanda sa atin? Hindi lang ito ang unang pagkakataon na bumisita ko sa isang malawak na plantasyon ng niyugan. At hindi lang din ito
ang unang pagkakataon na makita ko na mahina ang produksyon ng niyugan sa isang lugar. Bigla akong napaisip at napatanong sa aking sarili kung ano nga bang klase mga programa ang naibibigay ng Department of Agriculture, pangunahin na sa ating mga magsasaka na nauugnay ang ikinabubuhay sa pagtatanim ng mga niyog at siyang kumukuha ng gantong klaseng hanap buhay sa ating probinsya. Ano nga kaya ang mga ibinibigay na mga ayuda o tulong sa kanila upang mapanatili na maging maayos ang produksyon sa kanilang plantasyon? Alam nyo ba na isang dekada ang kinakailangan nating hintayin upang tuluyang maging isang mabunga ang puno ng niyog? At isang dekada rin ang katumbas na kinakailangan nating hintayin upang maging isang productive at magkaroon na magandang hanap buhay sa ganitong klase pagtatanim. At kung paglipas ng 10 taon, walang magpapatuloy sa isang henerasyon na ating nakagisnan, sino pa nga ba sa ating mga bagong henerasyon na kabataan ang siya magpapatuloy upang ito'y hindi tuluyang mamatay? Maraming pangarap ang pwedeng mawala o pwedeng malusaw kapag hindi nabigyan ng pagkakataon ng ating gobyerno o ng ahensya na siyang tumutulong upang suportahan ang pangangailangan ng agrikultura dito sa ating probinsya. Paano na ang mga pangarap ng katulad ng mga batang Crisostomo dito sa San Antonio o maging sa buong lalawigan ng Camarines Norte kung walang mga ahensyang tutulong o mga programa ang ibibigay sa kanila ng ating gobyerno? Alam nyo ba na umaabot ng halos 50 ang isang peraso ng niyog sa Maynila? Subalit bigla akong napaisip ulit na dito sa ating probinsya, pumapalo lamang ng 8 pesos hanggang 9 pesos ang kilo ng niyog. Sa gantong pagkakataon, papaano nga ba maisasalba ng ilang mga plantasyon ng niyogan dito sa ating probinsya kung ganito kaliit ang kinikita ng mga farmers natin sa ating lalawigan? At ilan pa kayang mga bintahan ng niyogan ang may gantong kababang presyo na siyang bumibili ng ating produkto at iniluluwas naman sa iba't ibang panig ng ating lalawigan at maging sa labas ng ating probinsya? Hindi regular na kitaan ang paglalagas dito sa San Antonio. May panahon lamang na kung kailan pwede kang umani ng mga niyog kung saan bumibilang ng 1 hanggang 2 buwan ang kinakailangan hintayin bago muling magkaroon ng anihan. Kaya naman, muli akong napaisip kung saan at papaano nga ba nabubuhay ang pamilya Crisostomo kung kinakailangan nila maghintay ng 1 hanggang 2 buwan bago sila uli makapaglagas. Minsan ang kinakain namin sa maghapon, kanggos. Pag walang trabaho sa banda, magtitiis na lang na kain kanggos. Simple man at payak ang pamumuhay ng mga Crisostomo dito sa San Antonio. Batid ko na sa mga batang Crisostomo, mayroon silang kanya-kanyang pangarap na gustong matupad. Mga pangarap na gustong abutin at balang araw ay kanila rin makakamtan. Subalit, gaano nga ba kahirap para sa kanila na abutin ang ganitong klaseng pangarap kung wala silang masasandalan at maaasahan? Isa sa iniisip ng ama ng mga batang Crisostomo ay kung papaano kapag wala na sila sa listahan ng 4Ps. Ito ang programa ng ahensya na siyang tumutulong sa ating mga kababayan upang maiangat ang kanilang mga kabuhayan o kaya naman ng kanilang pamumuhay. Tumutugon ito sa pangunahin na sa pangangailangan ng pag-aaral ng mga kabataan at pangunahing pangangailangan katulad ng pagkain at iba pa na mga esensyal na bagay. Subalit paano nga ba kung sakaling wala ng ayuda katulad ng 4Ps nito na siyang programa ng gobyerno at tumutulong sa mga maliliit nating kababayan dito sa ating probinsya? Mahaba pa ang tatahakin ng mga batang Crisostomo upang maabot nila ang kanilang mga pangarap. At paano sila magpapatuloy ng pag-aaral kung sa bawat pangarap ay mayroong hadlang na nakaabang at hindi nila alam kung paano ito susolusyonan
kapag dumating ang panahon na wala na silang lalagasin sa kabundukan. Tinanong ko si Michael at si Romar kung ano ang kanilang mga pangarap sa buhay. At si Michael, ito ang kanyang tugon sa akin. Simple lang naman ang pangarap ko. Makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa aking pamilya. Sa ngayon, 14 na taong gulang pa lang si Michael. Subalit alam na niya kung ano ang gusto niya sa kanyang buhay at maging sa kanyang paglaki. Pangarap ko ay maging pulis para makatulong sa bansa. Para tulungan ang mga naati. Sa musmos ng gulang nito ni Michael, hindi pa rin naaalis sa kanyang isipan na kapag siya'y nagagawin sa kagubatan, mas madalas, nagiging musmos pa rin ang kanyang galawan at mas hinahanap niya ang paglalaro kaysa pagtatrabaho sa kabundukan. Papasalamat ako sa papa ko. Pinahalagaan ko ng ayos. Siya tumatayong ama't ina. Kasi wala po si mama sa... Sa gitna ng aking pagtatanong tungkol sa kanyang pamilya, biglang naging emosyonal si Michael. At ramdam ko na mayroong isang lihim na itinatago sa kanyang puso at sa kanyang isipan na hindi ko rin alam. Kaya naman, tinanong ko ang kanyang ama tungkol dito. At ito ang aking masakit na natuklasan. 6 na taon na pala silang iniwan ng kanilang ina at ito may bago nang kinakasama sa syudad ng Laguna. Hindi na nagpaunlak ng pasasalita si Ronald sa harap ng kamera at siya ay pinagbastan ko na lamang habang abala sa paglilinis sa kanilang bakuran. Mula sa aking kinatatayuan, pinagbastan ko lamang si Ronald at sa kanyang mga ikinikilos. Ramdam ko ang bigat na kanyang dinadala. Subalit anya, tanggap niya kung anuman ang sinapit ng kanyang buhay pag-ibig at buhay may asawa. Tanggap niya na rin na wala na rin sa kanya ang babaeng pinakasalan at dating minahal niya. Sa mga kuya ko po. Papasalamat din po ako. Lagi po ako protektahan. Gaano man kahirap ang pinagdadaanan ng mga batang Krisostomos sa ngayon, lalo na't wala silang ina na siyang umaagapay sa kanilang tabi at umiintindi sa lahat ng pangangailangan nila sa panahong kailangan nila sila. Andiyan naman ang kanilang ama na siyang sumusuporta sa lahat ng bagay na wala at hindi nila nakikita sa kanilang ina. Ganun pa man, nagpapasalamat sila sapagkat hindi pa rin sila pinapabayaan ng kanilang mga pamilya. Iba't iba ang hamon na ating pagsubok sa buhay. Iba't iba ang ating mga nararanasan ng mga kahirapan. Iba't iba rin ang pagsubok na meron sa atin sa bawat araw. Nasa atin na lang kung papaano tayo tatatag at haharapin ito na may positibong pananaw. Na balang araw, anuman ang paghihirap at lahat ng ating pagsubok na pinagdaanan ay ating malalampasan. Ang bawat kasapi ng mga maglalagas dito sa San Antonio ay may iba't ibang kwento rin ng pakikipagsapalaran sa buhay. Ang bawat isa ay may hamon na kinakailangan nilang harapin at pagdaanan. Hindi lang ang mga batang Krisostomo ng San Antonio ang mayroong ganitong klaseng kwento sa ating lalawigan. At alam ko, hindi lang din sila Romar at Michael at maging sila Micro o kaya naman ang sinumang kabataan na bahagi ng kwento ng paghihirap upang maabot ang kanilang mga pangarap ay mayroon isang magandang dahilan kung bakit kailan nararanasan ito. Ang kwento ng pagdalagas ay isang kwento lamang na aking binuksan upang alamin kung ano nga ba ang mayroon dito. At dito, unti-unti kong nalaman na ang bawat kwento ng paglalagas ay bahagi ng pag-angat at pag-unlad ng maraming kabataan dito sa San Antonio. Marami na rin ang nakapagtapos ng dahil sa paglalagas. Marami na rin ang umangat ang buhay ng dahil sa paglalagas. At ang bawat tagumpay mula sa paglalagas ay sumasalamin
ng bawat tagumpay ng mga bagong kabataan na nangangarap na umangat ang kanilang pamumuhay balang araw. Hindi ganun kadali na hawakan tong ganitong kalaki at kataas na ang lagas. Kailangan dito medyo sanay ka talaga at medyo mabigat lalo na kapag inaangat mo siya. Hindi basta-basta talaga. So ngayon naiintindihan ko na kung bakit mahirap maglagas. At medyo kinakailangan dito yung expert lang talaga ang kailangan humawak ng ganitong kahaba at medyo mabigat. So medyo kinakailangan yung direction pala ito. Kailangan kontrolado mo rin. Kasi kapag hindi mo masyado nakukontrol yung paghawak dito sa tinatawag nilang, ang tawag ito? Suklot. Kawayan, no? Na mahabang kawayan na to, na pinagdugtong-dugtong para maabot mo yung pinakamatataas na puno ng niyog. At hindi mo masyadong kabisado yung tamang paghawak nito, may posibilidad na pwede kang maaksidente. So hindi ganun kadali ang paglalagas. Sinubukan kong hawakan ang suklot kung tawagin o yung mga kawayan pinagdugtong-dugtong upang maabot ang bunga ng niyog mula sa tuktok ng puno nito. At napatunayan kong hindi ganun kadali. Katulad ng pag-angat at katulad ng pag-abot sa mga pangarap, ganito rin kahirap ang kinakailangang maranasan ng mga batang manglalagas dito sa San Antonio. Kamusta naman yung relasyon mo sa magkapatid mo? Ayos lang po. Nice. So palagi kayo nagkakasama-sama. Opo. Bihira rin po. Hiwalay rin po at iba nagkasawa na. Pero mabait naman sila sa'yo. Mabait naman po. Siyempre pag bunso, palaging utusan. Di ba sumasama ang loob mo dun kapag madalas ginagawa ka lang utusan? Hindi po. Kasi kalamitan, di ba? Pag minsan, pag bunso, paraging si kuya yung lagi na susunod. Kaya hindi naman sumasama ang loob mo, ang buwa, nagagawa sa iyo mga kapatid mo. Hindi naman. Hindi po. Sumusunod ka na lang din talaga sa kanila. Hmm. Bakit naman gustong maging pulis pala? Para makatulong. Bakit hindi na lang doktor o kaya naman teacher? Ayaw mo na mga ganong kurso? Talagang pulis yung gusto mo? Nabigyan ako ng pagkakataon upang makausap rin ang nakatatandang kapatid ni Michael na si Romar, na kung saan inamin niya rin sa akin ang isang bagay na halos nagpaguho ng kanyang pangarap, subalit unti-unti niya itong inaangat at gustong-gusto niyang matupad, gaano man kahirap. Sa napakaagang panahon, nagkaroon siya ng problema at hindi niya ito inaasahan. Naging batang ama siya sa napakamurang gulang, subalit anya, hindi pa man siya handa sa ganitong klaseng sitwasyon. Tanging anak na lang niya ang nagbibigay inspirasyon upang magpatuloy at makapagtapos ng pag-aaral. Sa isang batang ama na katulad ni Roma, hindi naging madali para sa kanya na abutin ang lahat ng kanyang mga pangarap. Subalit, anya, magtitiis at mag-isikap siya upang marating niya ang hinahangad sa buhay. Isang bagay rin ang pinagpapasalamat ni Romar na sa kabila ng kanyang pagkadapa, mas higit siyang inintindi at inunawa ng kanyang mga magulang at magulang ng kanyang kinakasama. Kaya ganoon na lang ang pagnanais na makapagtapos ni Romar at maabot ang kanyang mga pangarap. At sa panahon ng taglagas kung saan pwedeng umani at kumita sila ng kakarampot na halaga upang ipantusto sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, sisikapin niya na makakuha ng mas maayos at mas magandang trabaho upang sa ganon makangat sila pagdating ng panahon. Isa sa mga pinagdadasal ko na sana dumating ang panahon na marami sa ating mga kabataan ang makapag-isip na balang araw, mayroong sumunod sa yapak ng ating mga nakatatandang mga tagapagtanim upang hindi mamatay ang gantong klaseng hanap buhay hindi lang sa ating probinsya, maging sa loob ng ating bansa. Dalangin ko rin na sana magkaroon ng mga proyekto ang ating ahensya ng gobyerno upang higit na matulungan at mabigyan ng atensyon ang mga problemang agrikultural
na kinakaharap ng ating mga magsasaka, partikular na sa mga may plantasyon ng niyugan. Naniniwala ako na kung mabibigyan ng sapat na atensyon kung papaano mas higit na magkakaroon ng magandang kalidad ang produksyon ng niyog dito sa San Antonio at maging sa loob ng ating probinsya sa lalawigan ng Camarines Norte, maraming pangarap ang pwede matupad. Maraming kabataan ang pwedeng umangat ang pamumuhay at siyang makatulong sa mga susunod pang henerasyon na darating. At sana, sa pagbubukas ng makabagong teknolohiya kung papaano umangat ang kalidad ng ating produksyon sa pagsasaka, sana umangat din ang buhay ng maraming kababayan natin dito sa ating probinsya. Dalangin ko, gaano man kahirap ang pagsubok na dadaanin nila, sana makamit nila ang kanilang mga pangarap sa paglalagas. At kapag dumating man ang tamang panahon na ang kanilang mga pangarap ay natupad, umaasa ako na sa muling pagbabalik ko sa San Antonio, makita ko ang bagong kalidad ng kanilang pamumuhay at ang kanilang makabagong henerasyon ay naroon ang kanilang kaisipan na ipagpatuloy ang mga pagtatanim ng niyugan upang hindi ito maputol at anihin pa ng mga susunod na henerasyon sa bayan ng Labo, partikular dito sa barangay ng San Antonio. At sana sa munting pangarap, maabot ng maraming pagkabataan ang kanilang tagumpay. At ang paglalagas ay isa lamang instrumento upang makamit ang kanilang minimithing buhay na higit sana sa lahat ay may ahon sa kahirapan ang kanilang mga minamahal sa buhay. Marami tayong mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Nasa atin ito papaanan ito haharapin at tatanggapin upang kahit paano magawa natin ng paraan na lahat ng pagsubok nito ay ating mapagtagumpayan. Ang lahat ng pagsisikap at pagtataga upang makuha natin ang ating pangarap at makabot sa tugatong ng gusto nating puntahan ay nasa ating mga kamay lamang ang kasagutan. Muli, ako si Mike Farmers at ito ang aking biyahe dito sa San Antonio, sa lalawigan ng Camarines Norte, bayan ng Labo.